gusto ko lang before I proceed with our topic today, as we said, medyo napakadami yung mga developments sa DOH, particularly doon sa request natin. If you remember, the Department of Health has came out with notice regarding doon sa submission ng mga requirements. And to some of you, you were able to comply. The others, many were not able to comply kasi nang sinabi natin kanina, napakadami ng mga changes, no? And if to those among you who were able to attend our yung ating session last Friday, kahapon, tama ba yun? Kahapon. And we hindi ko kasi na i-present yung aking slide presentation kasi doon naka-outline lahat ng mga discussion natin regarding doon sa DOH. And then kung ano yung naging pattern, because as I have mentioned, gusto ko lang i-remind ang bawat isa na nasa transition period kasi ang DOH mula doon sa dating humahawak na Health Human Resource Development Bureau ng DOH. Ito ngayon ang hinahawakan na ng Health Facility Services and Regulatory Bureau. So magkalayo sila, magkaiba sila ng pamamaraan ng pag-handle ng licensure examinations. Kaya even kami na mga accredited training institutions ay nangangapa din kami dahil hindi nila nailalatag na maayos yung mga requirements ahead of time. And if you remember, kung na-review nyo yung AO 2010-0034 natin sa DOH, mapapansin ninyo na ang schedule ng exam para sa licensure examination ay tuwing June tsaka December. Kaya nung naglabas sila ng communication nung September na magde-deadline na sila ng requirements, ang assumption namin within 2 weeks kasi nakalagay yun sa AO ng DOH na after 2 weeks before the examination yung deadline ng submission. So kung i-compute natin, ang exam would be, kung deadline is September, the exam would be tentatively October. So that's too early. Kaya yun yung ginawa natin. Nag-petition tayo kasama yung ating Region 12 Massage Therapy Association and lahat ng mga provincial officers ng Massage Therapy Association, and then it was also endorsed by the Department of Health Region 12. So yung petition na yon was asking DOH Manila na ibalik sa December exam. Unfortunately, hindi tayo hindi na honor yung request na yon. Kaya ang atin na lang naging bargaining chip is, sige, okay na yung hindi matutuloy pero extend nyo pa ng kaunti yung deadline ng submission ng requirements. Nakuha nyo yun? Kaya nagkaroon tayo ng rush ng submission ng requirements. Kanina umaga nandun nga ako sa airport, yung ibang mga documents hinabol ko pa para tomorrow pwede nang dalhin sa DOH. Since nung Thursday, Friday, and then kaninang umaga, I was up there bringing with me the documents, dinala ko sa airport kasi mas mabilis kung through PAL cargo ang transmission or ang pag-courier natin ng mga documents. Yun. Kaya lang, I would like to caution everyone na nung Friday din, may tumawag sa akin na mga kasamahan natin na mga nasa training institution ng DOH na some of them were carrying as many as 100 na mga applicants, hindi daw na-acknowledge o hindi daw, ang tawag ba nun, hindi in-accept ng DOH, ng CAMT. Kaya sabi namin parang hindi naman tama yung ganun, kasi maraming lapses Una sa lahat, wala silang official communication, puro verbal lang, puro tawag lang sa telepono, except lang yung communication na regarding doon sa deadline na submission ng requirements. Yun lang yung the last communication that they had given us, pero hindi naka-indicate kung kailan yung examination ng massage. Yun. Kaya we are still hoping na i-consider nila and then ma-consider din, kasi sa AUSA meron tayong 80, almost mga nearly 80 applicants for the licensure examinations. So having said that,
Ganun na din ang mangyayari sa ating review kasi kung maalaala ninyo yung ating training syllabus para sa refresher hanggang ano yun, no? Hanggang November. No, hanggang November 'yon. No, kaya kasi ang ano natin, bakit kinakailangan ng refresher course? Bakit kinakailangan ng panibagong program kahit na tapos na ng training? 'Yun yung sinasabi natin na napakadaming mga changes, napakadaming development na kung hindi ma-appraise ang mga estudyante na mag-exam, tiyak 'yon mahihirapan, no? Kasi isa doon yung pag-usapan natin in probably by next Sunday is yung type of questioning na nangyayari, no? Kasi ever since iilang piraso lang ang situational, problem solving, analytical questions. Iilang ano lang yun, out of 100 siguro maswerte na, if I may use the term, na mayroon tayo mga 10 to 20 questions. Pero ngayon nangyari is almost 80%, according to reports, 80% ng exam ay situational. So one paragraph na ibibigay ng DOH, marami na siyang tanong na sinunod-sunod doon. Kaya yun, I'm still waiting for the others kasi kung makabuo lang tayo, kahit na kung kaya natin ng mga 100 questions, malaking bagay na yun para sa inyo, para maging prepared kayo. Kasi the key here is preparation doon sa pag-shift ng DOH ng kanilang uri ng pagtatanong sa examination. Yun yung ating dilemma. Kaya yun yung ko sa inyo is lalo na yung iba na talagang very eager sila doon sa mga binigay na natin ng mga questions. Kung ito ay purely yung tawag doon, objective, yung aral natin ay highly objective. Halimbawa, what is the meaning of CEMT? Who is the Secretary of Health? What is the meaning of massage? Yun. Mga objective kasi yun eh. 'Di ba? Mga objective 'yon. Ang halimbawa ng problem solving is si Pedro umakyat sa puno ng bayabas, nalaglag, sumakit yung balakang, and then ang tanong is ano yung kanyang condition? Ay hindi nakatulog, and then ano yung kanyang condition? So ang choices is insomnia, back pain, pain, yung mga ganon. So ibig sabihin nun, we will the DOC is trying to challenge us to be able to think, no? Yun yung dahilan nun, yun yung yun. Pag-isipan natin, lalo na even doon sa oral practical examination, no, yung sa oral practical examination na situational na rin, no? If you are able to present, kasi nung araw mabilisan, no, mga 10 to 15 minutes o 20 maximum nakakalabas na. Pero ngayon sa nakalipas, some of you were enrolled also dito, naka-exam na dati. Ang feedback na nakuha natin is yung exam ay tumatagal doon sa problem solving, no? So whenever for example, nag-mention ka kung ang client may back pain, ano yung stroke, bakit yun ang gamiting stroke, ano yung alternative stroke na pwedeng gawin. Yung parang ganun ba, kinakailangan maisip natin at mabigay natin yung satisfactory answer doon sa question ng assessor. Kaya yun yung yun yung hamon. No, kung marami ang iba sa atin, lalo na kung tayo ay high school graduate, 'di ba, hindi naman tayo na-train sa ganun, no? Hindi tayo na-train masyado sa analysis, hindi masyado tayo na-train doon sa problem solving, no? Yun yung paraan ng pagtatanong. Kaya lang sisikapin natin, no, sa darating na mga araw, kung makuha ko na yun, makulate ko na yung mga questions, then we would start talking about how to do this, how to approach, no? In fact, ang aking inclination ngayon is yung training program i-modify na natin. Ako i-modify ko na yon na hindi na siya maging hindi na siya purely objective na cognitive, kung hindi ito ay magkakaroon na siya ng ability to analyze, to come out with develop kahit paano yung problem solving skills, yung ganon. And probably one reason kung bakit nag-shift ang DOH sa ganung klaseng style ng exam is ito ay gawa na ang humawak ng test questioning ay ang mga taga-UP. 'Di ba? Ang bongga natin. Taga-UP yung gumawa ng mga test questions, kaya yun yung nangyayari, no? Yun yung development anyway. So tuloy tayo ngayon sa ating topic, and we are going to discuss about
shift na tayo sa practice of massage. I don't know if you see. Nakikita nyo ba yung slide na to? Tayo, kaya as we were saying, mabilisan na lang itong gagawin natin. Parang i-rundown na lang natin yung ating naunang discussion. So in the past, we were able to discuss about the fundamental concepts of massage, about the history, about a little about doon sa mga benefits, no, about sa mga contraindications, things like those. So ngayon naman napag-usapan na din natin yung about sa practice doon sa with regards doon sa sa mga different strokes, pero in passing lang natin to na pag-usapan. So ngayon naman tungo tayo doon sa practice of massage therapy. Ito naman ay mayroong kinalaman doon sa mga laws, mga directives, no, regarding doon sa larangan ng pagmamasahe. Okay, so what is the practice of massage therapy? Ang sabi rito, massage profession follows a set of guiding principles based on ethics. No, mayroon tayong core competency, ika nga, no, na pagdating sa pagmamasahe, dapat meron kasama doon sa pag-aaral natin is about the ethics, no, and then yung mga issue about professionalism, ano yung pagkakaiba ng mga massage therapist doon sa mga karaniwan na mga nagmamasahe, no, na walang kaakibat na license, ika nga, no. And if you notice ngayon, marami na akong feedback na nakukuha na in every city, particularly sa mga key cities, talaga naghigpit na yung DOH, no, and even the Business Bureau, no. Mayroon iba sa atin na nag-enroll kasi need nila magkaroon ng license, kasi ang sabi sa kanila ng Business Bureau, pag walang license sa kanilang spa, kahit na isa, kung wala, isasara nila at hindi bibigyan ng business permit, no. So yun yung mga ngayon, yung mga take natin ngayon sa mga nangyayari. And yun, essentially ang massage practice is about professionalism, about competence, about leveling up, no, doon sa ating pagmamasahe. Yun yung layunin ng DOH. So the learning objective for this part ng ating lesson is about for you to be able to describe the similarities or differences between ethics and professionalism. So ano yung kanilang pagkakalintulad at ano rin yung kanyang mga pagkakaiba. And then ma-define natin in our own words kung ano ang ethics at ano din ang professionalism. And then to be able to learn and appreciate various laws and directives on the practice of massage in the country. Okay, ang natin kasi habang nag-evolve, no, kung maalala niyo ating history natin, di ba? Pinag-usapan natin sa modern day natin, no, sa current time natin ngayon, meron tayong mga sinusunod na mga batas, no. Una sa lahat yung PD 856, no. Ano yung PD 856? Chapter 13. Ito yung Code of Sanitation of the Philippines, and ang kanyang focus dun sa Chapter 13 is about massage and sauna bath establishments. And then if you remember our prior discussion in the past, na pag sinabi natin massage and sauna bath establishments, yung buong section na yon, yung buong article na yon has something to do with not so much about the massage therapist but about the setup, no, yung kanyang physical characteristic o physical setup ng spa or ng massage clinic at that time, at saka ng sauna bath establishments. So let's take a look at the definition of terms, yung mga katawagan. Ang mga titingnan na natin yung mga ibang mga katawagan na nandito sa ating manual sa DOH is yung pag sinabi nating allied, ito ay may kinalaman doon sa mga isa o dalawa na magkakasama na mga industries or na mga grupo na kung saan ay mayroon silang pagkakakalintulad ng mga kanilang mga ginagawa, no. And then behavior is the way one acts or conducts themselves, especially towards the others. So why is it important, no? But kailangan yung magandang pag-uugali. Kung inyong susuriin na maigi, ang massage and wellness has something to do with what? With delivery of service, no? Personal delivery of service. Kaya dito naglalaro yung pagkakaroon ng tama, tumpak na pag-uugali na angkop dito sa ating industriya ng pagmamasahe. And then, I don't know if you have remembered in the past sa aking mga pagtuturo, ang DOH ay very keen about the 3 criteria ng paglilisensya.
no, yung kanyang pinaka core competency ika nga nung paglilisensya. Ano yon? Yung KSA. Ano ibig sabihin ng KSA? Knowledge, skills, attitude. Ano ibig sabihin ng knowledge? Knowledge on and about the massage, no? Kung ano yung mga dapat nating malaman, halimbawa doon patungkol sa anatomy and physiology, microbiology and pathology, mga ganun, mga basic information that we have to know so that ang ating kamalayan, ang ating kaalaman patungkol sa pagmamasahe ay magle-level up. Pangalawa is yung skill. Pag sinabi nating skill kasi, inaasahan na kapag ikaw ay massage therapist, ikaw ay bihasa, no? Bihasa ka sa pagmamasahe, kabisado mo yung paano gawin i-deliver yung mga strokes, and then one of the skill probably is to be able to make a profile, no? Pag sinabing profile, pag unang tingin mo sa client mo ay nagkakaroon ka na agad ng bird's eye view. Tama ba 'yon? Nagkaroon ka na agad ng inkling, ika nga, na kung ano yung karamdaman at ano yung pwede nating gawin to address that certain condition of the client, no? So ayun po. Yan. Ang sumunod ay yung salitang client. This is the receiving end of the service. Sila yung tumatanggap. Pero in the past naman, napag-usapan natin, kapag ang client natin o ang the one who is receiving who is at the end of the service is under siya sa wellness na category, ito ay ang yun nga tinatawag nating client. But however, if the person is napabilang siya doon sa therapeutic na category naman, ang tawag doon ay, if you remember, ang tawag doon ay patient. So ganun po yun. Now, what do you mean by code, by the way? The code is a system of rules on how people should behave or about something that must be. So ibig sabihin nun, ito yung parang certain guidelines, no, parameter o yung kaparaanan ng pag-uugali na inaasahan sa atin bilang mga massage therapist that distinguishes us from the others na walang lisensya. Kasi probably ang iba meron naman silang training, meron naman silang certification, pero hindi nakatumbok doon yung kahalagahan ng yung pagkakaroon ng tamang pag-uugali. Kaya hindi natin maasahan na they would be able to behave in such a way that is expected of as a massage therapist, no? Kaya yun po yung code, yun po yung guidance na yan, no, sa pag-ugali. And in the next few minutes, kung may pag-usapan natin yung naman yung code of ethics ng mga nagmamasahe. Okay. So the next one is the employer. Employer is a person or organization that employs another. Then, ang sumunod naman ay ethics, no? Ano ibig sabihin ng ethics? Ethics is the moral principles that govern a person's behavior. So, meron tayong code of ethics, no? So, yun yung pamantayan ng ating mga pag-uugali bilang mga massage therapist. Moral principle are principles or right or wrong that are accepted by an individual or social group. So, pag sinabing moral principle, ano yung katanggap-tanggap na pag-uugali, no, na ating pinagbabatayan ng behavior natin. Okay? And then ang sumunod naman yung preamble is an introductory statement in a document that explains its purpose and philosophy. Kung ano yung kabuuan, no? Kasi ang isang code na sinasabi, like sa atin, code of ethics, meron tayong preamble kasi ito yung bumubuo kung ano yung ating layunin, kung ano yung purpose, kung ano yung underlying principle ng ating industriya, no, ng ating code of ethics na sinasabi. Okay, professionalism is combination of all qualities that are connected with trained and skilled people. Okay, at ang panghuli, responsibility is a state of having a duty to deal with something or having control over someone else, no? Parang yun yung actually yung responsibility is yung ating response, no, yung ating bahagi doon sa kung mayroon tayong code of ethics, ano yung ating bahagi diyan, no? ano yung ating tungkulin, no, upang tayo ay maging healthy member, no, or maging kabahagi po ng industriya po na ating kinabibilangan. Okay. So, ang sumunod naman, yun, yung atin ng sisimulang pag-usapan, ano ang ibig sabihin ng Code of Ethics? I'm supposed to ask this question but we don't have time anymore. So, tutuloy na tayo sa ating discussion. So, yung kanina kasi, yung sa Mentimeter kasi, merong tanungan dyan, and then if you answer, lalabas yung mga sagot ng mga participants. Anyway,
So dito makikita natin ano yung ibig sabihin ng Code of Ethics. Tulad na nabanggit natin kanina, Code of Ethics is a statement that expresses the primary ethical values, obligations, and goals of the profession. Okay. It is a commitment to uphold the values and ethical obligations expressed in the code. Okay. So yun po yun, no? Ano yung sa ating pag-handle ng client natin o even sa ating kapwa mga nagmamasahe, ano yung ating pamantayan ng ating mga pag-uugali, no? Ano yung ating values, no? Ano yung mga kino-consider natin na ethical values or obligations na kailangan nating tupdin o kailangan nating gawin. Okay. Ang sumunod naman ay bakit natin kailangan ng Code of Ethics? Another question, no? Pero shoot na natin to. Skip na natin. We don't have time to answer that. The Code of Ethics defines our commitment, as we said, to practice the massage profession in ethical terms. So in ethical situation. Halimbawa, karaniwan kasi minsan, 'di ba, pagka mayroong mga client pumapasok, minsan nagkakaroon yung naririnig natin paulit-ulit. Yung minsan may sulutan, no? Parang 'di ba, minsan may mga nakatoka na 'yon sino mag-handle pag may pumasok. Minsan naman kaparano kung sino unang pumasok sa spa ay siya yung unang sasalang, no, kung may mga pumasok na client, something like that. Pero minsan kasi dala ng yun nga, kawalan ng kahalagahan ng Code of Ethics, nagsusulutan o minsan naman nagsisiraan. Yun, no? Kaya yan yung layunin ng DOH na magkaroon tayo ng Code of Ethics para sundin natin, no? Para maiwasan natin yung mga misunderstandings at eventually kasi pagka mayroong ganong hidwaan sa isang organization, naapektuhan yung buong operation ng isang spa establishment. Okay? As regulated health professionals, we have made a promise to society to accept the responsibility and maintain trust in which we have been invested, no? So tayo pinagkatitiwalaan ng ating mga client bilang mga massage therapists, kaya pagka ang usapan isang oras sa pagmamasahe, dapat gawin natin yung isang oras na pagmamasahe, no? Hindi pwede yung isang oras na usapan ng pagmamasahe tapos i-short change mo yung client, no? Instead of giving 1 hour, naging 45 minutes na lang. Bakit? Kasi lumabas ka at ang tagal-tagal mong kung saan ka napunta, bumalik ka, and then yun na, no? So ibig sabihin maraming na nakaing minuto, may oras na nakain na at the expense of the client na nagbayad ng full, no? In full yung kanyang pagbabayad, no? So those are one of the issues and concerns na tinutugunan ng ating Code of Ethics. So anong ginagagawa ng ating Code of Ethics? Number one, it lays out in a clear manner the values of the massage therapy profession. Ano yung mga pagpapahalaga natin? Ano yung mga dapat nating bigyan ng kaukulang pansin o bilang mga manggagawa, bilang mga massage therapist? And then ano yung pwede nating gawin para maingatan natin at maproteksyonan yung ating industriya, no? We are duty bound to uphold and to promote, no, na whatever it is that is for the good of the massage industry. Kung ano yung tama, kung anong maayos, no, yun yung dapat natin uphold. And then we must avoid doing in order to prevent harm to the public, no, doing something that will harm o cause harm to the public. Ano yung mga iwasan nating gawin, no, wag nating gagawin upang hindi ito magkaroon ng masamang epekto doon sa ating client. Kaya alam nyo, sa panahon natin ngayon, di ba, because of the social media, na dapat maingat tayo, no? Kasi kung ano yung mga pagkakamali natin, madali lang siyang inilalabas sa social media, at kung minsan naman wala na tayong chance ang makapag-defend, no? May defend natin ating sarili kasi minsan yun na, no, because of the negativity, yung maraming mga taong ganun, yun yung pinakakalat na nila, no? Sinisiraan na nila at without them even knowing what is the root cause of the problem. Ganun yung mga karaniwang nangyayari. Okay, kaya minsan we are at the mercy of the people in the social media, yung mga buzzers minsan na meron silang mga ulterior motive, no, meron silang mga sariling mga agenda, no. Ewan ko lang kung nabalitaan niyo yung nangyari kay BP Sara, di ba? Yung tungkol dun sa traffic, naalala niyo yon, di ba? Yun yung mga trending ngayon na yun. Parang yung uploader
siya yung nag-insinuate na si BP Sara ang nagpa-cause ng pagtigil ng traffic kasi dadaan siya, parang ganun. Pero hindi naman pala totoo nangyari because BP Sara at that time was in Butuan, wala siya sa Manila. So mga ganun ba, hindi yun yung mga nakakatakot kasi minsan, kaya kung hindi tayo may ingat, minsan yung mga sinasabi natin, minsan yung mga ginagawa natin, naka-record yan sa video, and then ina-upload ng mga tao, and then ginagawa nila ng mga yung malis, ika nga, no? May mga malicious intent. Wala naman sila mang layunin kung hindi siraan lang yung personalidad natin or probably yung span na kung saan tayo ay nagtatrabaho. Okay. So, ayan. So, tutungo tayo ngayon sa next topic natin about the Code of Ethics for a while. Hanapin. So, ang susunod na pag-usapan natin is about ano yung Code of Ethics. No? Unfortunately, hindi ko makita yung una kong introductory slide, but let's take a look at that before we proceed doon sa ano yung mga iba't ibang mga duties, no? Ano yung obligation ng mga massage therapist. Let's take a look. Before going into that, before delving into yung mga mga general responsibilities na massage therapist, gusto ko lang basahin kung ano yung preamble because we are now about to discuss patungkol doon sa tinatawag natin na Code of Ethics for massage therapists, no? So ang sabi rito, babasahin ko lang yung sabi rito patungkol doon sa preamble. Massage therapists are duly licensed professionals. They possess, maintain, and uphold at all times the dignity, integrity, and reputation of the profession. They have high moral values as well as technical skills and professional competence. They strictly adhere to principles, standards, and values. The principles and rules of conduct embodied in this code aim to help massage therapists as individuals and as a professional group. They have to pursue and maintain a high level of ethical conduct in the practice of massage therapy. They are means by which a massage therapist may be guided by his or her relationship with the clients, the co-practitioners, employers, members of the allied professions, and the public in general. No? So yun yung ating preamble. Ano yung pinakabuod? Anong ibig sabihin ng binasa natin na preamble? Ang ibig sabihin po nito, ito ay nagpapatunay na ang mga nagmamasahe ay may sunusunod na pamantayan ng pag-uugali. Okay? Pamantayan ng pag-uugali at the same time yung technical competency, no, yung kakayahan niya sa pagmamasahe. Kaya kung inyo mapapansin sa 5 basic strokes kundi doon sa ating pag-usap ng 3 stages of massage is tinitingnan ng DOH kung hanggang saan tayo pagdating doon sa standard, on how we deal with our clients, no, mula doon sa pre-massage hanggang sa massage proper and even doon sa post-massage. No. So, we are not saying, or the Department of Health is not saying na lahat nung nasa manual ay talagang in toto, na nasusunod. No? Kung hindi, ang ibig lang sabihin ng DOH is meron tayong benchmarking. Ano yung ine-expect na ginagawa natin, no? When it comes to receiving our clients, when it comes to dealing with them with their various physical conditions, yung gano'n, may mga sinusunod na pamantayan. Okay? So ayun po. At tulad mo nabanggit natin kanina, meron tayong 5 o 4 na mga iba't ibang mga tungkulin, iba't ibang mga responsibilities, no? We have the first one as the duty towards the client. Ano yung mga duty natin? Ano yung mga tungkulin natin, no? Ayan ay kung hawak ninyo inyong manual, ito ay nasa page 188. Ano yung mga general responsibilities, no, ng massage therapist doon sa kanyang kliyente. At then ano naman yung kanyang mga tungkulin patungo doon sa kabuuan ng profession, no? Yung profession ng pagmamasahe. Ano yung kanyang inaasahan na tupdin. And then ano naman yung kanyang duties and responsibilities doon naman sa mga kapwa, mga manggagawa, no? 6 pala po yan, 6 na duties, no? So duties towards co-practitioners, and then the next one is duties towards employers, no? Kanina napag-usapan natin yung katawagan pag sinabi employees, the one who employs, no? Siya yung
siya yung nag-hire ng mga manggagawa, at yung mga hinay ng mga manggagawa ay, in other words also, tinatawag din na nangangamuhan, no? So ayun po, ano yung ating tungkulin sa kanila, no? Kung tayo ay nagtatrabaho sa isang establishment, ano yung tungkulin natin ay yung ating obligasyon doon sa ating mga employers. At ang sumunod naman ay duty natin patungkol doon sa mga napabilang sa allied profession. No? Ano po yung allied profession or allied professionals? Ito yung mga doktor, ito yung mga nurses, ito yung mga PT, ito yung mga midwives, yung gano'n, no? Yung mga nasa kabilang din sa healthcare industry, no? Yung kabilang doon sa larangan po ng wellness. Kaya ang pinakahuli ay ang duty towards the general public, no? So bilang kabahagi ng isang lipunan, bilang kabahagi ng isang komunidad, ano yung ating tungkulin, no? Hindi lang para sa client natin kundi sa kabuuan, no, ng lipunan na ating ginagalawan. Now, in this presentation, so makita na natin ngayon yung unang makita natin sa slide natin is the duty towards the client, no? So ang sabi rito, attend to client conscientiously or faithfully. Ano ang ibig sabihin ng pagiging conscientious, no? Pag sinabi nating conscientious, ito ay meron siyang ibig sabihin nun, very keen siya doon sa mga ginagawa niya, no? If I remember, ang sabi ng Australian Spa Association, a massage therapist, ang definition nila na massage therapist is someone who has a keen eye for detail. No? Ano ibig sabihin ng keen eye for detail? Ang ibig sabihin po nun is, ang isang nagmamasahe o isang professional na massage therapist ay mayroon siyang matalas na ang tawag niya na kaunawaan, no? Patungkol dun sa mga detalye ng kanyang ginagawa, no, sa kanyang gawain, no. Halimbawa, pansin na pansin niya kapag ang ginagamit na towel ay hindi malinis, yung gano'n, no. Alam niya kung yung sisidlan ng kanyang langis ay kukunti na lang, no, kailangan dagdagan uli, yung gano'n, no. Alam niya kung ang client niya ay hindi komportable, no, by looking at yung mga body language, no. So ganun ganun ang ating tungkulin bilang massage therapist. Tayo ay conscientious, at yung sumunod naman, tayo ay tapat sa kanila, no. Nabanggit ko na kanina, kapag sa pagmamasahe pinag-usapan ay 1 hour, dapat 1 hour yung ating pagmamasahe, no. Huwag tayo mandaya just because mayroon pa nakaabang na client at gustong madaliin pa tapusin na agad yung serbisyo kasi may nag-aabang na client na malaki magbigay ng tip, parang gano'n, no. So that happens, no, nangyayari po yan. Kaya yun yung sinasabi na tayo bilang mga manggagawa sa industriya ng pagmamasahe, tayo dapat ay faithful. Ang pangalawa, we are expected to practice on scientific basis, no. So yung pagmamasahe natin ay kinakailangan ayon ito sa standard na sinet ng ating Department of Health, no. So scientific, no. Hindi tayo pwedeng gumawa ng mga bagay-bagay na wala namang kinalaman, no, hindi naman ayon sa siyensya. Yun, no, yun yung nais ng DOH. And then ang sumunod naman ay desist from the practice that is morally questionable. Okay. So I would like to just confess a little, no, na alam niyo, ito pumasok sa isip ko yan kasi alam niyo, 'di ba, ako personally mahilig ako magpamasahe, kaya kung may mga instance, may mga chance ako na gusto ko magpamasahe, then at random naman ako, no, hindi naman ako talaga tulad ng iba na talagang pagka yan na yung napili niya na spa, dyan na yan, no, dyan na siya talaga magpamasahe. Ako sa totoo lang, no, there was an instance na hindi ko na sabihin kung kailan nangyari, but there was an instance na ako nagpamasahe and I just would like to have a relaxing massage, no. Yun lang yung gusto ko kasi yung time na yun pagod na pagod yung aking katawan, kailangan ko magpahinga, no, ako'y galing sa strenuous na physical work, yung ganon. Ito ngayon ang nangyari, no, yung pinuntahan ko na spa, at the start okay naman, wala namang problema, no. Maganda naman yung nila, yung pagtanggap nila sa akin, no, sa spa na yon. Kaya lang nagulat na ako kasi nung time na yon na ako ay
nagmamasahe, nakadapa na at dumating na para masahin ako ng therapist. Alam niyo ba na laking gulat ko kasi yung therapist, yung nagmamasahe, I don't know kung ano yun basta yun, nagmasahe siya na pagkatapos siyang warm up, alam niyo yung ginawa sa akin, pumatong na sa likuran ko, yung ganon. At hindi lang pumatong, basta doon na siya nagtrabaho, di ba? So, this is that it has become morally questionable, no? Kasi wala naman yun. Saan mo ba nakita yun sa DOH na mayroong ganung pamantayan na lahat na magmamasay kailangan nakapatong ka dun sa client mo, no? Kahit na nakadapa yan, no? Papatungan mo siya. So highly suggestive na siya, no? Mayroon ng ibang connotation yun. So yun yung kabako, no? Yun yung kabako kasi yung kabako na yun ay talagang napatunayang totoo kasi bandang huli meron ng mga offer na mga hindi maganda, no? So yun yung sinasabi natin, morally questionable, no? So tayo dapat doon tayo ay may tungkulin na wag natin yung gawin yung ganun kasi sisirain lang niya yung ating industriya, no? And another thing is keep confidential information on the client, or you should respect the privacy of his or her privacy, no? So ibig sabihin nun, kasi minsan may mga client tayo na alam niyo naman yung pagka after a hard day's work, may marami sila mga kimkim ng mga sama ng loob at minsan naghanap lang sila ng maging outlet, no? Maghanap lang sila ng pwede nila hindi naman mapagbuntunan, kung hindi mapagrausan ng kanilang mga hinanakit sa buhay, no? May mga ganon. And unconsciously, hindi nila namamalayan, meron na pala silang na-reveal ng mga confidential na mga information, no? So kaya dito sinasabi ng DOH, pinapaalala sa atin na tungkulin natin na i-keep kung ano man yung mga information na nilabas ng ating client by ourselves, no? Among ourselves. Hindi natin ito pwedeng ipagkalat sa iba at yun maging pag-uusapan na mga bagay-bagay na it's not meant na kailangan pag-usapan, no, sa ibang forum, no? Kaya yun yung isang tungkulin natin bilang mga massage therapist. And then motivate the client to enhance wellness, no? Kaya tungkulin natin na yun, if you notice doon sa ating aftercare, no, sa ating post massage, meron tayong bahagi po noon, no? Kailangan nating sabihin sa client natin ano yung pwede niyang gawin, ano yung pwede niyang iwasan upang mapanatili niyang healthy yung kanyang pangangatawan, no? Kaya ayun po, isa sa mga pinaka-major na tungkulin natin bilang mga massage therapist. Okay, so ang sumunod naman, tingnan natin dito yung duty naman natin towards the profession. Okay, tulad na banggit natin kanina, uphold the dignity and integrity of the profession. So tungkulin natin na pangalagaan, tungkulin natin na itaguyod, no, yung dignidad, no, yung ating industriya ng wellness, no, industriya ng pagmamasahe. So tayo ay binibigyan ng kaukulang obligasyon na sa abot ating kakayahan ay mai-push natin, mai-promote natin, no, maipalaganap natin yung tamang pagmamasahe, yung ating industriya ng pagmamasahe. At ang sumunod naman ay magkakaroon ng mas malawak, broaden his or her outlook to deepen his or her professional interest, no? So ibig sabihin po nun, tungkulin natin na na tayo ay mag-research, na tungkulin natin ay alamin yung mga latest trends and development, ano po yung mga maiinam na mga pamamaraan, no, upang sa gayon ay maibigay natin yung utmost service doon sa ating client. So it is our obligation to go beyond what we are doing right now, no? Kailangan yon. And then be receptive to new ideas, knowledge and innovations, no? Katulad nung nabanggit natin kanina, tayo ay maging bukas sa mga bagong kaparaanan, sa bagong mga kaalaman, no, mga innovations na sinasabi, at tingnan natin kung paano natin pwedeng i-adapt ito, no? Paano natin ito gawin. Yan yung sinisikap ko kasi doon sa mga nagre-renew ng license, meron tayong sa AUSA, meron tayong 30 credit units, at isa sa mga 30 credit units natin ay yung PSIL, yung PSIL massage. So yung PSIL massage ay yung type of massage na Japanese shiatsu, actually yan na personal kong inala sa Japan, no, when I was sent by Department of Health nung araw.
ako ay pinadala ng DOH upang mag-pursue ng aking masteral program, minabuti ko rin mag-aral sa shiatsu school. Kasi alam naman natin, ang shiatsu galing yan sa Japan. Kaya yun, anong natutunan ko doon, anumang bagay na napag-alaman ko doon ay ginamit ko, no? Yun yung pina-accredit ko sa DOH at yun yung pinalalaganap natin, no? So I try to modify yung shiatsu in such a way na hindi naman siya purely Japanese kasi yun nga, mahirap sundin yung kanilang pamamaraan ng shiatsu, pero kahit papaano yung mga learnings na maganda in-apply ko at yun yung naging dahilan ko nabuo natin yung PCL massage. So if you are going to renew your license, yan yung in-offer ng AUSA. PCL massage, that's equivalent to 30 credit units. Okay? Assist directly or indirectly, does assist directly or indirectly any immoral or illegal activities. So parang medyo may ng problema ng konti yung statement na yan. Hatin ako dito sa ating notes. We do not assist yung mga illegal activities. Okay. Massage therapist should not, may kulang po yan, no? A massage therapist should not directly or indirectly assist in any immoral or illegal practices. Likewise, he or she must report to proper authorities any knowledge of such practices being carried out by members of the profession. So kung tayo ay binibigyan ng babala, no, sa pamamagitan ng Code of Ethics na ito, na huwag tayo maging kabahagi doon sa mga illegal, no, or dito nga ang term na ginamit, immoral na mga gawain. Okay? At kung tayo naman ay mayroong ma-encounter na gano'n, tungkulin natin, no, it's our obligation to let the people know, let the people in authorities know na may mga ganitong gawain at dapat masawata. Okay? So, ayun po, no? Kaya, ayun, yung sa experience na i-share ko sa inyo, na nagulat ako dun sa, yun nga, hindi naman yun yung karaniwang pagmamasahe. Kasi, di ba, saan ka makakita ng na-experience ko lang po yan nung araw na sa Manila. Ayun, kasi pag nagpamasahe tayo, na yun, alam naman natin yun, na kapag may ES, doon nagsisimula yun, no? Papatungan ka ng tapos kung ano nang binubulong-bulong sa iyo para ganon. Kaya ayun, ito ay hindi tama, this is illegal, no? Lalo na kung ito ay borderline ika nga doon sa tinatawag natin na nasa prostitution, no? Yun, no? Kasi yun. Kaya ang linaw dito, we are not allowed, we should not directly or indirectly be part of any immoral or illegal activities or practices. Okay? So, ang sumunod naman, provide optimal level of professional massage. A massage therapist should provide optimal level of professional massage service. He must demonstrate excellence in practice by promoting health and well-being through responsible, compassionate, and respectful touch. So, ayun, no? Paano natin ma-deliver yung sinasabing optimal service? Yung optimal service may bibigay natin kung tayo ay nagsisikap, no? Sinisikap natin na maibigay yung excellent na service, no? Excellent service, at ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng responsible, compassionate, and what? I like this term, no? Respectful touch, no? So yung hagod natin talagang no? Walang bahid ng mali siya, no? Dapat trabaho lang, no? Yung ganun. Okay. So moving forward, ano yung duty natin sa ating kapwa manggagawa? Andiyan, no? I-summarize na natin ng konti. Yan, work harmoniously towards the others, no? So working harmoniously with the others, una-una sa lahat ay dapat nating tandaan na mayroon tayong tinatawag na individual differences. Bawat tao may kanya-kanyang behavior niya, may kanya-kanyang background niyan, may kanya-kanyang sa English idiosyncrasies, no? Mayroon siyang pag-uugali na kanya, no? Pero given that kind of a condition, mahalaga na tayo pa rin ay sisikapin natin na maging maayos yung ating samahan, maayos yung ating relasyon natin sa ating kapwa mga manggagawa. Okay? Observe tact and prudence regarding the conduct of workers. Ito naman po ay
kapag tayo ay may napuna, no, sa kasama natin na hindi magandang mga pananalita o mga pag-uugali, no, kailangan maging magalang din tayo para punahin sila, no. Hindi pwede po yun na just because alam natin na mali, sisigawan na lang natin siya, no, or hiyain na lang natin yung tao. Hindi naman tama po yun, no. So naniniwala ako sa kasabihan na there's always a time for everything, no. So may panahon po yan na kung saan ay pwede mo siyang kausapin at pwede mo siyang bigyan ng advice kung siya ay humihingi ng advice, no. Pero wag kang mamimilit, no, at wag mong tawag niyan, wag kang maging self-righteous, no, parang ipakita mo sa kanya ikaw lang yung tama, mali siya, yung ganon. So kailangan yun yung maingat tayo sa ating pakikipag-ugnay sa ating kasamahan. Must not take charge of client of another person or another therapist without permission. Ito yung sinasabi natin kanina, sulutan, no. Iwasan natin yung panunulot kasi may mga tao gano'n, no, na dahil siguro sa, pero hindi ako naniniwala dun kasi minsan sasabihin nila, kasi kailangan ko ng pera, kailangan ko ng ito. Mali naman po yun, no? Kasi at the end of the day, kayo din makakasama, no? So, paano kung gawin ng lahat ng tao yun sa'yo, di ba? You wouldn't feel good, no? Kaya, do not do unto others what you do not want others do unto you. Huwag mong gawin sa iba yung ayaw ng iba gawin nila sa'yo. Okay? Encourage self or participate in self-regulation. Yun, bantayan natin yung ating hanay, kailangan nating ingatan yung ating hanay, yung gano'n, no? And then kung mayroong mga hindi pagkakaunawaan, dapat at tayo ay matuto din na mayroon tayong susundin na kaparaanan, no? May mga channels po yan in addressing our grievances. Hindi pwedeng basta ka lang naninigaw, basta ka lang nagwawala, basta ka lang nagdadabog just because you feel aggrieved, no? So, ayun po. Ang sumunod naman ay, magtulungan tayo upang ma-upgrade natin yung ating mga skills. Ika nga. Okay? Ano naman yung duties towards employers? Ito ay napakahalaga, no? Lalo na sa karamihan sa atin na nangangamuhan. Okay? Ang sabi rito, abide faithfully, no? Massage therapist must abide faithful and wholeheartedly to all legal agreements. No? So, kung ano yung mga pinagkasunduan natin, no, kasi yun naman yun dapat meron tayong written, no, na kasunduan sa ating mga employers, dapat natin itong susundin ng maayos, no. Ayun, so yun yung mahalaga dito na kailangan nating sundin na maigi. Huwag natin i-violate yung ganitong klaseng mga agreement. Okay, massage therapist shall not enter into any agreement with any hindi nakasama dito sa ating industry, no? Engage in continuing research on art and science of massage. So yun yung natin, no? Bilang manggagawa ng ating spa, kailangan tayo ay pagsumikapan natin kung may mga opportunity na nakaabang. May mga opportunity na probably galing din sa TESDA o sa ibang mga institution na para mapainam natin yung ating gawain, then we have to take that, we have to grab that opportunity. Ika nga. And then, ang sumunod naman, avoid any conflict of interest with employers. Ano yung conflict of interest with employers? Ito na yun, no? Pag sinabi nating conflict of interest, yung interest ng employee ay sinasapawan na natin, no? Halimbawa, alam naman natin yung client pumunta sa spa para magpamasahe, no? So, wag tayo ma-engage doon sa tukso na kuminsan kasi may mga client may mga client na ino-offeran tayo, sasabihin sa atin, "Ma'am, miss, pwede bang na lang, no? Kunin ko na lang yung number mo, usap na lang tayo, doon na lang ako magpamasahe sa inyo, magpa-home service na lang ako." So that's conflict of interest, no? Kasi syempre, ang term diyan, sinusulot mo na yung client, no? Sinusulot mo yung client. Although minsan ang ating excuse, hindi naman ako nag-offer, yung client naman, no? Sabi ng client, gusto niya yung masahe ko at saka malapit ako yung tirahan ko sa kanila, gano'n, no? But then, ito po ay conflict of interest, no? So, iwasan po natin yung gano'n, no? Kasi masisira lang yung ating ugnayan sa mga employers. At the same time, hindi maging maganda ang pagtingin din ng client, no? The moment kasi pumayag ka, that means ikaw ay wala kang paninindigan
no, at the back of his or her mind is nasa isip niya itong therapist na to hindi talaga ito mapagkatiwalaan. Okay? Kasi yun lang, may ganong offer lang agad naman tayong bumibigay, no? So kinakailangan iwasan po natin yung ganon. Okay. So ang sumunod naman ay toward the allied professions, no? So ano yung mga duties natin towards the allied profession? Okay, number 1, refer client to other health professionals if necessary. So may mga instances na may mga cases na hindi natin kayang tugunan sa ating pagmamasahe, then dapat wag tayo magmarunong, no? Na sabihin, hindi, kaya ko to, ako na lang gagawa nito, no? Pero yun nga, tulad sinasabi natin, mahalaga na pagka may mga conditions na alam natin that needs medical attention, then i-refer natin ito sa mga kaukulang mga doktor, no? So yun po. At ang sumunod naman ay yung ating serbisyo ay dapat naaayon po kung saan po tayo napabilang na certification, no? So sa DOH ang ating pong training ay about doon sa larangan po ng wellness. Then wag kang mangahas na mag-engage ka doon sa therapeutic na hindi naman kasama sa iyong training, ika nga. Okay, so yun lang, dapat maingat lang po tayo na hindi po natin yung ma-violate. Okay, respect and work harmoniously with other health professionals. Ayan, so kailangan maging maayos yung ating ugnayan with other health professionals. Iwasan natin yung paninira, no? Iwasan natin yung minsan nagmamagaling tayo doon sa iba at sisiraan natin yung iba, no? Hindi pwede po yun. Alam naman natin na tayo na sa wellness at ang ating pagsasanay ay hanggang doon lang, no? Kaya wala tayong upang siraan yung mga ibang nasa ibang industry na alam naman natin ay malayong-malayo sa ating pagsasanay, malayong-malayo sa ating certification ng gobyerno. Okay? Ayan, ang panghuli ay ano yung duty natin towards the general public, no? So, number 1 is cooperate with authorities in the promotion of community health. No? So, tayo ay may tungkulin, tayo ay may obligasyon, ika nga ng DOH na makipagtulungan sa mga otoridad patungkol doon sa promotion sa pagpalaganap ng kalusugan ng ating lipunan, ng ating community. So yun po ang po noon. Kaya kung tatanungin minsan, 'di ba, yung ating barangay ay humingi ng tulong na mag-assist sa kanilang mga activities, o minsan naman humingi sila ng diretsahan, humingi sila ng mga free massage service kasi anong tawag nun, foundation day ng barangay, yung parang gano'n. No? So, tulong tayo, no? Gawin natin, pwede natin gawin. Alam nyo, minsan kasi, hindi natin nakikita, akala natin kasi, ay, hindi ako pupunta dyan, lugi naman ako dyan, wala naman akong kikitain dyan, no? Pero, mga kasama, pag ginawa natin ito, this is one way to promote our services, no? At saka, maging malapit tayo dun sa mga barangay officials, at the end of the day, pagdating ng mga panahon, maging din yun, maging return benefit natin po yun, no? Kasi sila naman yung magre-refer sa atin when it comes to people who would be asking about mga mainam na mga massage establishment na pwede nilang puntahan. Okay? Willingness, yan, tulad ng sinabi ko kanina, yung kahandaan natin to offer community services, no? So dapat ready po tayo doon kasi may may return din po yan, no? Give and take kasi yan, so may return po yan, kaya wag nating sayangan yung ganung klase mga opportunity. Ang sumunod naman ay educate. Ang massage therapist ay may tungkulin para educate natin yung publiko patungkol doon sa benepisyo at advantage ng pagiging licensed massage therapist, no? So sa mga previous classes ko, paulit-ulit kong sinasabi po yan na bilang massage therapist, we are wearing two hats, no? Dalawa yung kalo na ating sinusuot. Ano yung dalawa na yon? Una sa lahat, yung isang kalo na yan ay tayo ay therapist. Tayo ay massage therapist. Professional massage therapist at that. Pero ang isang kalo din natin sinusuot, tayo ay educators, no? Tayo ay mayroon tayong binigyan tayo ng DOH, no, ng tungkulin na i-educate natin, no, turuan natin yung ating mga yung publiko patungkol doon sa ano ba yung benefit ng pagmamasahe, ano ba yung benefit ng pagiging licensed massage therapist, no? So yun po yung natin, yun po yung tungkulin po natin, no? Kapag mayroong napansin na po natin na gawain yung client natin na hindi maganda, no, na maaring makakasira sa kanyang kalusugan,
then tayo ay may obligasyon na itama, no, ituro yung dapat upang sa gayon ay matulungan natin sila. Alam nyo, at the end of the day, ma-appreciate po ng mga client po natin po yan. Ano? Kasi there are times hindi naman talaga nila alam ano yung mga advantages at saka disadvantages ng kanilang ginagawa, no? Lalo na nasa bahagi ng pagmamasahe, no? So we are duty bound to educate them, to let them know kung ano yung mga findings ng DOH, to let them know kung ano yung mga nararapat gawin at mga dapat iwasan, no? Kaya yun po ang kahalagahan na sa atin bilang mga massage therapist na dapat nating pansinin at dapat nating gawan ng kaparaanan. Okay? So, ayun po ang kabuuan ng ating pong discussion with regards to the Code of Ethics, no? Ulitin ko yung ating tungkulin sa client natin, yung pangalawa yung tungkulin natin sa ating profesyon bilang massage therapist, yung tungkulin naman po natin patungkol doon sa ating mga kasamahan, no, sa industriya ng pagmamasahe, yung tungkulin natin sa mga kasamahan natin na napabilang sa allied profession, at yung panghuli ay yung tungkulin natin. Of course, yung tungkulin natin sa employers, no, kasi po hindi naman tayo pwedeng hindi naman tayo kung tayo ay nagtatrabaho sa isang spa, hindi naman tayo pwedeng tawag noon, tayo ay magkaroon ng negosyo by ourselves, kaya tayo ay nagano sa ganung situation na tayo ay naging empleyado, no? Kaya iwasan natin na magkaroon tayo ng conflict of interest, no? At higit sa lahat, dapat kakampi tayo, no? Kaakabay, tawag noon? Kaakibat, tama ba yung term na yon? Tayo ay naubusan ako na English. Okay. Ano yon? Tayo ay hindi naman kasabwat, no? Tayo ay kakampi, no? Kasama natin po yan sila sa pagpalagana po ng healthy lifestyle. Okay? At tayo ay nagkakataon na tayo employed ng mga employers natin. Okay? At ang panghuli ay yung ating obligasyon sa general public. At tulad sinabi natin, tungkulin natin na i-educate sila, tungkulin na hindi lang tayo dapat nagmamasay, tayo din nagtuturo sa kanila kung ano yung mga dapat iwasan, dapat gawin upang magkaroon sila na mas malusog na pangangatawan, no? Magkaroon sila ng healthy lifestyle. Okay, so yun po, no? Unless mayroon kayong katanungan, do you have any clarification? Gusto niyo pwede natin pag-usapan? Kindly raise your hand. Kung wala naman po, tayo naman ay tutungo. Yes. Anyone would like to ask something? Merly, may tanong ka ba? Wala naman. Jo. Okay na, Jo. O, sige. Ayan, si Lalaine. Yan, si Lalaine. Ma'am Lalaine, pwedeng pakita ka ng konti. Ayan, kung ano yung clarification mo. Yan, na-mute na kita. Go ahead, Lalaine. Go ahead. Oh, yan. Sige, go ahead, Lalaine. Yes, sir. Oo. Na po. Yes. Good afternoon, sir. Tanong ko lang po for this coming exam po, na coming November 24. Yung ano po ba, sir, yung nabanggit niyo po dati na sa pag-demonstrate po ng 5 basic stroke massage, pwedeng magbigay ang assessor ng condition. Sir, no? Pwedeng magbigay ang assessor ng condition. Okay. Or pwede ting, halimbawa, sir, kasi gusto ko lang confirm ko, sir, kasi ang plano po, anak ko si sir ang gagawin kong maging model. Okay. What if, kung sasabihin ko na lang, sir, sabihin niya lang, just for relaxation or I need a wellness massage. Okay lang po yun, sir. Diretso na ako doon sa sa pagsabi ng kukuhanan ko siya ng sir. Information mula sa intake form, diretso na sa 5 calcine. Ganun po yun. Okay. Lalaine, ganito yun linawin ko sa lahat. Walang official statement ng DOH about the November 24 na exam. Wala silang ganong klarong statement, pero personal knowledge ko lang yun kasi yun ang sinabi sa akin nung taga DOH Manila about it, no? Pero ito yung sinabi ko, for as long as walang official communication, medyo nagdadalawang isip ako doon kung talagang November 24. That's the first one. The second one is, katulad nung sinabi natin, I think the right word to use is walang, paano ko ba sabihin yun?
anything could happen, no? Sa ngayon kasi unpredictable sila sa ngayon sa DOH when it comes to the examination. Kaya yung sinasabi ko, just be prepared in everything, no, that possible na pwedeng ipagawa. Halimbawa, tulad sinabi mo, in-anticipate natin na baka kayo pa rin magdadala ng model, no? Kasi in the past talagang DOH na nagbibigay ng model. Kung kayo magdadala ng model, wala na silang issue doon kung sino dadalhin mo. Okay? Kung sino yung dadalhin mo, for as long as yun yung dinala mo, mag-cooperate din sa'yo. No? The third thing is, hindi natin ma-anticipate kung ano yung sasabihin ni assessor na papagawa sa inyo. Okay? Pero, nabalitaan ko nung isang araw na based din sa mga nag-exam nung last August, ang sabi nila, yung mga nasa huli, kasi sa umaga, alam mo, ang mga assessor, ano pa yun yung hyper pa yan yung mga yan, no? Napaka-active pa nila. Pero pagdating na ng hapon, na-stress na yan, pagod na yan. Kaya yung mga nahuli, pinapadali nila. No? Pinapadali nila. I-mute lang kita kasi maingay yung background. Pinapadali nila yung therapist, no? Kasi nagmamadali na. Lalo na kung manotice nila, marami pala nakaabang. So bilisan na natin. Things like those, no? Pwedeng mangyari 'yon sa examination. Kaya just keep an open heart and open mind, no? Kung ano yung pwedeng ipagawa sa ng assessor, because alam naman natin na anything could happen. Pero just the same, kailangan well prepared lang tayo, no? Wala tayong para hindi tayo magkakaproblema. Okay, tulad sinasabi natin, mahalaga yung constant practice kasi pag praktisado kayo, hindi na kayo kakabahan sa DOH. Okay. So sir, wala palang hindi pala definite yung date na November 24. Walang for as long as wala silang written advisory, hindi ako masyadong naniniwala sa basta yun lang possible, no? Kaya ang term na ginagamit nila tentative. No, tentative schedule. Pero pag na-okay, sir, alam mo naman yung case po, sir, no? Pag na-okay na yung aking diploma, diretso ko na po ibigay sa sa DOH. Coordinate ka lang coordinate ka lang kay Jennifer, kay Jennifer Lim, tsaka kay Emily Bailusis, no? Sila yung coordinate na po ako sa kanila, sir, kaya lang baka by Tuesday sila or Monday the most. Kaya lang sabi ko, para hindi sila maapektuhan, sir, go na sila. Ako, I can manage sa pumunta po doon sa my DOH para maibigay po. Kaya lang, sir, gusto ko makuha, sir, ang pangalan ng tao. Kasi hindi po pala alam ni Miss Emily ang name ng tao po na binibigyan ng requirement sa DOH. Okay, kunin mo to, ang pangalan na to. Rachel. Rachel po. Hindi pala Rod, sir. Sir Rod ang sinabi. Hindi, si Rod yung dati, pero ngayon ang contact person Rachel, siya yung tumawag sa akin Rachel Hermo. Siya yung hanapin mo sa DOH Manila. Okay po, sige po, sir. Rachel Hermo doon sa Health Facilities and Services Regulatory Bureau Office. Building Hindi ko alam kung building 13. Pero mag-google mo naman yan sa website nila. Okay. Sir, pwede pa one last question na lang po, sir. Go ahead. Kasi sir, kapag natin pagbabae ang demo o ang model naka-robe, pag lalaki, sir, po sila nakatawel lang? Pwede na po yun. Halimbawa, pag papasok sila, sir, naka-t-shirt sila, tapos lalagyan ng towel papunta sa massage table. Wala nang okay. Kung lalaki, okay, wala akong problema diyan kung naka-towel. Pero hindi pa pwedeng may na yun. No? Dapat wala na siyang pan-itaas, naka-short siya, nakawalang pan-itaas para mabilis yung procedure. Kasi sir, another towel yung kanya, sarili niya, dala niyo, sir. Tapos, paano siya sa massage, tapos tatanggalin yung towel niya. Yes. Naka-short pala, sir. Okay. Naka-short, Sir, thank you. Okay. Sir, thank you so much. Thank you, Lalaine. Wala nang clarification. Genevieve, meron kang clarification? Wala na. Si Art. Okay ka na, Art?
Okay. Okay na? May clarification ka ba or wala naman? Wala naman po sir, okay naman po. Okay na tayo. Sige. Alanganin na tayo. I'm supposed to discuss with you a little about the legal mandate. Ano, ito na yung AO 2010-0034, P856. Ito yung mga bagay na to na kailangan natin pag-usapan. Pero try to just read it on your own. If you have your manual, still the manual with you, it's page 194 hanggang page 205. I'm sorry. Yeah, hanggang madami-dami to, no? Hanggang 217, no? So page 194 to 217, basa-basa nyo po. And then I'm not sure kung ma-tackle natin to kasi tatalon-talon ako dahil hinahabol ko nga yung natin dahil ang exam nyo na is tentatively, sabi nga si Rachel, actually may sabi noon, si Rachel ang nagsabi sa akin na November 24. Yun yung sinabi niya ko. So November 24 yung written, 24, 25, 26, 27, baka hanggang 24 o 28 yun. Nasa last few days yung oral and practical examination. Ang setup ng DOH pala, kung sino yung pumasa sa written, ipapublish yung pangalan and then isusunod niya yung schedule ng practical exam. So that means, kapag wala ang name mo doon sa list, that means hindi ka pumasa. Ganun lang kasimple sila. No? Kaya pagka nandun yung pangalan mo sa list at then may schedule ka, that means pumasa ka sa written. Yun po yun. No? So, ganun po yung maging, yan po yung kanilang sistema with regards to that. Okay? So, ayun po. Any other clarification since it's almost time? No, magti 3 o'clock na. Alanganin na kung pag-usapan natin yung legal mandate. Mayroon pa ibang clarification o point of contention. And by the way, marami kasing nangungulit, I'm sorry to use the term, marami kasing nagme-message at tinatanong kumusta yung paper. Ang lagi nating dapat tandaan, kahit na nag-screen na tayo, ni-screen na yung kung nasa Region 12, in-screen na yan ng Massage Therapy Association, and then in-screen ko na, ang may final say DOH. Ganun po yun, Kaya, yun lang namin. Kapag kami naman nag-submit, wala namang sa tingin namin, walang problema, then walang problema po yun. Pero, at the end of the day, DOH ang nagdidesisyon, regarding your papers. Kaya pagka hindi lumabas yung pangalan nyo doon sa list of examinees, that means hindi tinanggap yung paper. Parang gano'n lang po yun eh. There's no way for us to know why. Hindi natin alam. Kaya yun po yung risk ng inyong pag-submit ng mga requirements. Okay. So ang lang noon, ang bagay lang na ko doon is hindi naman kayo sinisingil pa, kaya wala silang obligasyon na kayo na i-consider, The only time na magkakaroon ng doon is kung sila ay maniningil na at binayaran na, So medyo na-engage na sila doon sa atin. Sige, Lalaine, ano yung question mo, Lalaine? You're raising your hand. Sir, clarify ko lang po kung halimbawa pag nag-announce na po yung DOH, yung mga kasama sa exam, i-announce nyo po dito sa GC, sir, para alam namin na kasama rin kami. Yes. Oo. I-publish namin yun. Kasi, yun nga, magsisend naman ng communication si DOH sa institution and then isisend din namin sa group chat. So, malalaman ninyo. Malalaman ninyo. Okay? So, yun lang. Tulungan nyo lang ako mag-pray na bukas, na maano na yun, pwede nang makuha yung mga documents and then madala sa DOH and then ma-approve na hopefully. Okay? Sir, actually sir, magkikita po kami ni Miss Emily bukas sa market. Kukuhanin ko po yung yung COC ko sa kanya, sir, kasi ako po ang magbibigay directly kay Miss Rachel. Okay, oo. Sige. Okay. Sige. Okay, so that will be all. Thank you so much for your time. And then I would like to apologize kanina kasi alam mo, pagka may free time kasi ako yung karpentero sa bahay namin. Kaya kanina, ang dungis ko kanina kasi naglalagari ako. Ayun, buti lang tumawa si Maribel, thank you so much ha.
Pinalalahanan mo ako regarding doon sa klase natin. Kasi minsan pag hawak ko na yung martilyo kasi, nawawala na yung isip ko doon sa ibang bagay. Part-time carpenter ako ng maliban sa driver ako ng nanay ko, ako yung part-time carpenter ng aming bahay. No? Kaya yun. Thank you so much, Maribel, for reminding me. Okay, that will be all. God bless. Thank you so much. See you again next Sunday. Bye for now. Thank you. Salamat.